Meron nga bang sabuatan sa pagitan ng media at ng gobyerno ukol sa sitwasyon ng 18 Marines? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-uusapan natin yan. Kapansin-pansin sa mga nagaganap sa kasalukuyan ay ang nakakabinging katahimikan ng mainstream media ukol dito sa sitwasyon ng 18 Marines. Wala tayong nababasa, nadidinig sa radyo o follow-up ng mga investigation ukol dito sa mga pangalan at mga insidenteng binanggit ng 18 ex-Marines. Surprisingly, itong katahimikan na ito ay widespread. It's like all of the major media outfits, the mainstream media outfits, ay hindi po talaga kino-cover ito. At ito ay kagulat-gulat para sa marami kasi traditionally, noon pong bago pa lamang pumutok ang EDSA Revolution noong 1986, ay naging open na ng konti ang media noon at sumulpot na nga po yung ibang mga dyaryo kagaya ng Inquirer, ng Malaya, at later on sumulpot na yung mga iba pang mga dyaryo. Pero ang mga nababasa ko noon nung high school pa lamang ako ng mga unang lumabas sa mga balita na tila may pagbabati ko sa administrasyon ni Marcos sa ito, yung Malaya at yung Inquirer. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng konting impormasyon ang mga tao at pag nagpapahayag ang naging presidente na si Cory Aquino noon, kagaya nung nagpatawag siya ng civil disobedience noong 1986 leading towards the EDSA Revolution. It was covered by mainstream media, mga dyaryo, inihahayag ito. Ngayon, ang daming pangalan binanggit doon sa affidavit ng mga 18 Marines, pero wala kahit isa sa mga media outfits ang gustong mag-follow up doon sa mga binanggit. Meron lang mga ilan na tried to reach out kay Stella Kimbo, pero nung hindi na ma-reach si Stella Kimbo ay nawala na. Yung salaysay na ito ng 18 Marines in the perspective of the media, kung ikaw ay dyarista talaga, kung ikaw ay talagang nasa investigative journalism, ang sarap-sarap sundan ang bawat aspeto ng mga aligasyon na ito. Mapatunayan mo mang mali o tama ka, ay it will be a hit for you as an investigative journalist. Pero surprisingly or not, ang tila binabatikos at inaatake nila hindi yung mga binanggit ng 18 Marines, kundi yung mga 18 Marines mismo. The effort to discredit the 18 Marines appears to be widespread at hindi lang ito sa dyaryo, kasama sa radyo, yung mga komentarista at pati sa TV. Nung lumabas yung 18 Marines, nag-search agad ako sa internet kung ano ang magiging comment ng ibang mga media outfits. At isa sa mga nasumpungan kong pasyal yung Inquirer at saka yung ABS-CBN. At nagulat ako, actually hindi masyado. Ang una ko nabasa doon ay yung 18 Marines daw ay ilan sa kanila, ating 10 yata yung binanggit, ay dishonorably discharged. As if talagang ang binabanatan agad ay yung 18 Marines and there is an attempt to discredit the 18 Marines or not to mention them at all. Yung kanilang allegation is totally absent in all of their mga submissions, yung mga binibigay nila sa tao ng mga impormasyon. Walang banggit tungkol dito sa aligasyon ng 18 Marines. Sa hanay naman ng gobyerno, it seems to be that the effort is to bombard itong mga 18 Marines ng mga threats of investigations, of cases, of imprisonment. Recently nga, nadinig natin si Ping Lacson, bakit ayaw daw niya ipatawag sa Blue Ribbon Committee? Kasi, papatawag daw, tapos ipapakulong din nila dahil iko-contempt. Di ba? Hindi ka pa nag-iimbestiga, alam mo na agad na iko-contempt mo yung mga tao. It's not fair to state that kasi kung ikaw ay investigador, dapat ikaw ay mayroong at least yung semblance of impartiality. Ito hindi ka impartial, partial ka na kaagad eh. Sinasabi mo na agad na ipakukulong mo sila at kulang daw yung kanilang mga facilities.
Is that your real reason? Bakit ayaw mo silang ipatawag? O natatakot ka doon sa mahahayag ng 18 Marines? Sapagkat bahagi ng mga statement nila doon ay ang pangalan ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Binanggit din ng 18 Marines ang mga media na dinideliveran nila ng mali-malitang pera. It seems that ang trabaho ngayon ng gobyerno, kung ibabase natin ito doon sa salaysay ng 18 Marines, that's to cover up this expose by the 18 Marines. Ang ginagawa ng pamahalaan, atakihin sila, alisin ang media bilang kanilang protektor o taga-depensa ng kanilang karapatan, at sila ay babayaran lang o binayaran lang para sila ay manahimik. Yan ang nagiging konklusyon ng maraming mga tao. And the way it is happening right now, it appears na yung conclusion na yan ng mga mamamayan ay nasusuportahan. Sapagkat ngayon lang tayo nakakita na sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon na meron dito sa ating bansa, tila iilang tinig lamang sa social media and sa mainstream media ang tunay na bumabatikos dito sa walang habas na nakawan. Sabi ko nga noon, kung ikaw ay nagnakaw ng trilyong piso sa kaban ng bayan, magkano sa tingin ninyo ang willing kayong gastusin para pagtakpan ito? At kung ikaw naman na magtatakip nito ay alam mo kung gaano kalaki ang ninakaw, papayag ka ba na isang envelope lang ang ibibigay sa'yo? Maaring ang may katotohanan na itong mali-malitang distribusyon ng pera para isakatuparan at pagtakpan ang korupsyon na ito. Ang mahalaga po dito, ang taong bayan, at least ngayon ay nag-iisip na. Kaya po ito ang tungkulin ng ating pagpapahayag na ginagawa halos araw-araw upang panatiling bukas ang kamalayan ng mamamayang Pilipino. At hindi tayo naloloko sa ganitong mga sitwasyon. Sa tingin ko, ang nangyayari dito against the 18 Marines is that the government has launched a war of attrition against them. Yung war of attrition, parang patagalan, di ba? Tingnan natin hanggang kailan kayo tatagal. At inaasahan ng pamahalaan na ang mga mamamayan, ang mga Pilipino, malilimutan din ang sitwasyon na ito ng 18 Marines at kanilang mga pinahayag sapagkat sa tingin nila, maigsi ang ating mga memorya. At pag dumating ang halalan at binigyan kayo ng mga ayuda, malilimutan nyo din lahat ang kwento ng nakawan. Kasi ang inyong pagmamasdan at ang inyong pagtutuunan ng pansin ay yung pakinabang na makukuha ninyo. Ang tanong natin dito sa mainstream media, ginagampanan nyo pa ba ang inyong tungkulin bilang bahagi ng 4 estates of democracy? Kabahagi pa ba kayo dito as the 4th estate of our democracy? Or kayo ay naging kasabwat na rin ng nakawan dito sa ating republika? Para po doon sa mga komentarista, sa mga journalists who continue to fight all forms of corruption, the legitimate fight against corruption. Saludo po kami sa inyo at kami ay humahanga sa inyong tapa hanggang sa panahon na ito at sa kasalukuyan ay naririyan pa rin kayo. Doon naman sa mga tumanggap ng mga maleta, sana ay bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na namin kayo makikita sa susunod. Doon kayo pupunta. At tayong lahat, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong mag-aral, sapagkat alam natin, mahirap talagang makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.